ang kabulagang espiritual. Nasa dyan pa rin po tayo, chapter 9 pa rin po ito, at nasa verse 35 po tayo hanggang sa verse 41. Tingnan po natin, pakinggan natin mabuti ang nilalaman po nito. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ang wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ng pagkarito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Ito po yung abulagang espiritual. Atin na hong lalalim-laliman dito sapagkat ang pag-uusapan na ho natin dito, kabulagang espiritual na ho ito. Hindi na ho ito aktual na bulag na mata. Espiritual ang pag-uusapan natin dito at mapakinggan natin kung anong ibig sabihin ho ng ating Panginoon dito. Kuya Joe, ano pong nakikita nyo rito? Mga kapatnubay, ang kabulagang espiritual. Kahit ngayon lang po nakita si Jesus ng bulag na kanyang pinadilat, nanampalataya na ito, na siya'y galing sa Diyos. Dahil kay Jesus, nakita niyang liwanag. Hindi tulad ng mga Pariseo, bulag sa katotohanan. Dahil ayaw siyang paniwalaan. Kaya sabi ni Jesus, mananatili sa kanila ang kasalanan. Ayun. Yun talagang ako'y pakinig na pakinig talaga kay Kuya Joe. Alam mo ninyo, itong bulag na espiritual na pinag-uusapan ho dito, medyo ito ho'y malalim ho ito Kung hindi ho natin ito bibigyan pansin, yun ho na sa ating pang-araw-araw na buhay, baka ho itong espiritu ho natin, yung puwersang lakas na nasa sa atin, hindi ho ito makakilos ho sa atin. Yung puwersang lakas na binibigay ho ng Espiritu sa atin. Yun ho kasi ang nagtuturo sa atin para makita ho natin ang nakapaligid sa atin upang makita natin at madistinggi natin yung liwanag sa dilim. Kuya Ben, ano po sa inyo rito? Ibig ko lang po bigyan ng punto ang mga bagay-bagay na nakalapasok dito sa binasa natin sa gabing ito. Una, bigyan po natin ng punto yung itiniwalag ng mga Pariseo yung pinagaling ni Jesus. Ibig po bang sabihin ng mga pangyayaring ito, kapag ang isang tao ay magiging bunga ng ikapumulap ng kanyang kapwa, ito pa yung ilalayo. Sapagkat kapag ikaw ang dahilan upang mamulat sa katotohanan, ang mga mananampalataya, isadyang ikaw naman gusto ng iba, na ayaw na mamulat ang iba, ikaw paalisin. Sapagkat baka sakali na ang bagay na ito ang maging dahilan upang ang mga tao, sa halip na sa kanila sumunod, malipat. Ito'y nangyayari din po ito sa sa mga kapanahunang ito Napakaraming mangangaral na pinipilit nila yung kanilang pangangaral na tama. Pero ang problema, kapag nakita nila na ayaw sumunod doon sa gusto nila, sa kanilang pangangaral, ititiwalag nila ito. Halimbawa, tumataas ang espiritualidad ng taong ito, pero salungat sa kanilang sinasabi, abay talagang ititiwalag yan. Katulad ng pangyayari dito sa bulag, makapagpapatunay kasi siya ng isang katotohanan na naganap sa kanya, makapagpapatunay kasi siya na siya ay ginawan ng isang himala ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan,
paliwanag nitong mga Pariseo. Yung po ang una. Pangalawa, alam nyo, kung titingnan natin mapalad, maswerte itong bulag na ito eh. Bakit po naging maswerte? Sabi nga sa atin ni Kuya Joe, itong bulag kasi, nagpakilala sa kanya si Jesus. Nagpakita ng harapan. At sinabi kaagad sa kanya na yung nakikipag-usap, yun na. Kaharap na niya mismo. So yung bulag na nakakita, napakaswerte kung titingnan mo, no? Marami naghahangad ng sa kapanahon ng ito na minsan naghihingi pa nga, magpakita sa akin si Lord, panay pandasal niya, panay pang lahat gustong gawin para makita si Jesus makita ang Diyos Maswerte siya. Sabi natin, mapalad siya, nakita niya si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Mas mapalad ang mga taong nananampalataya na hindi siya nakita. Mas mapalad ang mga tao na hindi nakaharap siya, pero ang pananampalataya ay nasa kanilang kalooban at nasa kanilang puso. So ito'y napakahalaga po na sana tayo hindi mo nakikita si Jesus, hindi mo nagpakita, hindi ka man bulag na pinamulat ni Jesus, hindi ka man niya binigyan ng kahit na ano, sumasampalataya ka sapagkat alam mo na mayroong Diyos na tagapagligtas. Pangatlo, pag binasa po natin yung huli, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Yun nga sinasabi natin Sabi nga ni Jesus doon sa isang bahagi ng Biblia kung ang mata mo ang dahilan, kaya ikaw ay nagkakasala, mabuti kung dukutin ang matang mo. At di baling pumasok pa sa karan ng Diyos na walang mata. Pero malinis ka naman. Minsan marami mga pangyayari na yung bulag sa daigdig na ito'y practical application po, maswerte Hindi sila nakakakita ng masasamang bagay Hindi sila nakakakita ng mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Hindi nila nakikita ang mga bagay na ginagawa ng masama ng iba. At hindi sila nadadamay na nakapag-iisip sila ng masama. Sapagkat yung mata natin, makakita lang ito talaga ng mga bagay na pangyayari, lalo na kahubad, mga anong yan, diba? Kaya sabi po nga natin, yung pornography, napakahirap doon sa mga nakadila. Kaya nung sabi ni Jesus, mabuti nga, kayo nga ay, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakita kayo, kaya nananatili ang inyong mga kasalanan. Sapagkat yung mata po natin, sa halip na maging sa halip na maging liwanag ng ating espiritual na buhay, magpatingkad ng ating pananampalataya, kung minsan ito ang nagpapahina sa atin, yung ating mata na nakakakita sa lahat ng bagay, sa lahat ng sarap sa mundo, kung kaya tayo po ay nananululong sa kasalanan at napapawalay sa espiritual na pamumuhay. Amen. Yan ho ang paliwanag. Kung inyo ho na pakinggang mabuti ang paliwanag ho ni Kuya Ben Lianyo tungkol ho rito sa kabulagang espiritual. Marami ho ngayon, Kuya Bert, ang mga taong hindi bulag pero nagbubulag-bulagan. Ang ibig kong sabihin doon ni Kwan yung dapat nakikita mo na yung kapwa mo na dapat tulungan pero hindi ko nagagawa. Pwede ko bang bigyan ninyo kami ng magandang expressional dito sa kabulagang espiritual na matumbok ho natin ang puso at isipan ng mga tao nagbubulag-bulagan para makita ho yung mga tao nakapaligid sa kanila. Ito naman ang talagang gustong aral ng Diyos. Okay, makikita natin dito kayo bago tayo sa katan. Yung pagsamba ng bulan. Nung sinabi ni Jesus, akong siyang kausap mo, akong siyang magpagaling sa'yo. Sumasamba po ako. Sabi niya, nananampalataya po ako. At sinamba niya si Jesus. Kung hindi Diyos si Jesus, itatayo niya yun. At sasabihin niya, huwag mo akong sabihin sapagkat iisa lang.
Kung makikita natin sa mga gawa ng mga apostol, sila San Pablo, noong